Vyasa Puja, ang pagsamba sa guru at ang pagluluwalhati sa kanyang mapagpalang paglitaw. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Sa makasaysayang kasulatang mga Veda, si Panginoong Sri Krishna, ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, ang ganap na katotohanan ay sinabing, iyong subuking alamin lamang ang katotohanan sa pamamagitan ng paglapit sa isang spiritual na guro. Magtanong ka sa kanya na may pagpapakumbaba at siya ay iyong paglingkuran. Ang kaluluwang iyon na kilala ang kanyang sarili ay kayang ibahagi sa iyo ang karunungan dahil nakita na niya ang katotohanan. Bhagavad Gita 4:34. Ngayong araw, ika-14 ng Hunyo 2024, ay ating ipinagdiriwang ang Vyasa Puja, paglitaw, kaarawan, ng ating pinakamamahal na Guru Day, spiritual na guro, si His Holiness, Jagadguru Sridhar Swarupananda Paramahamsa Prabhupada. Tayo muna mag-alay ng ating mga paggalang. Inaalay ko ang aking mapagpakumbabang paggalang kay Sridhar Swarupananda Paramahamsa na sa kanyang pagsilong sa malalotos sa paanan ni Panginoong Krishna, siya ay naging kaibig-ibig sa Panginoon. Lahat ng mga kaluwalhatian ay aking inaalay kina Panginoong Krishna Chaitanya, Panginoong Nityananda, Adwaita, Gadadhar, Srivas, at sa lahat ng deboto ni Panginoong Gauranga Chaitanya. O pinakakaakit-akit, pinakakalugod-lugod na Panginoon, o enerhiyan Panginoon, pakiusap, pakisali po ninyo ako na maglingkod sa inyo ng may pagmamahal. Unang bahagi. Sino si Jagadguru? Raghunath Baladev, Bhakti Vinod, Gokishore, Bhakti Siddhanta, Bhakti Vedanta, Sridhar Swarupananda. Si Jagadguru Chris Butler, Sridhar Swarupananda Paramahamsa, ay isang tunay na spiritual na guro na nanggaling sa walang patid na mahabang linya ng mga spiritual na guro na ang pinagmulan mismo ay ang Panginoong Diyos. Krishna, Brahma, Madhva, Chaitanya, Gauranga, Sridhar Swarupananda. Ang spiritual na angkan na ito, ang pagkakasunod-sunod o salin-salin mula spiritual na guro hanggang sa disipulo ay tinatawag na ang makasaysayang Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Si Jagadguru ay isinilang sa New Orleans, Louisiana, USA bilang si Chris Butler noong June 14, 1948. Ang mga salitang Jagadguru ay Sanskrit, ang pinakamatandang salita. Ang ibig sabihin ng Jagad ay mundo o sansinukob at ang guru ay spiritual na guro. Kaya't ang titulong Jagadguru ay spiritual na guro ng buong mundo o buong sansinukob. Siya ay kaiba sa guro ng partikular na sekta, relihiyon, lahi o nasyonalidad. Si Jagadguru ay isang initiated na disipulo ni His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
na siyang nagbigay sa kanya ng pangalang Siddha Swarupananda. Siddha, espiritual na malayang nilalang. Swarup, espiritual na anyo. Ananda, espiritual na kaligayahan. Paramahamsa, isang deboto na parang ibong sisne. Swan. Noong 1977, matapos lisanin ni Srila Bhaktivedanta Swami itong mundo, si Jagadguru ay nagsimula ng tumanggap ng kanyang mga disipulo. Sa ngayon, si Jagadguru ay mayroong mga tagasunod sa buong mundo na kanilang ina-apply ang kanyang mga itinuturo sa kani-kanilang individual mga buhay. At kanila rin siyang inaasistahan sa kanyang pandaigdigang misyon. Kalawang bahagi, ang mga turo ni Jagadguru. Science of Identity o SOI, ang karunungan ng katotohanan tungkol sa iyong tunay na katauhan. Sino ka? Ang karunungan ito ay isang pagkakasundo ng agham, relihiyon at filosofiya. Sa madaling salita, sa Science of Identity o SOI ay mayroong aplikasyong pang-agham, pang-relihiyon at pang-filosofiya. Pero hindi nila sinasalungat ang isa't isa. Itong Science of Identity, bagamat moderno ang diskarte, ay hindi bago. Ito ay sinaunang karunungan na kung tawagin ay Vedic Wisdom. Hindi rin ito gawa ng tao. Ito ay padala ng Diyos. Ito ay ganap na katotohanan. Hindi ito Hindu, Buddhist, Christian, Muslim o New Age na katotohanan. Ito ay katotohanang angkop sa ating lahat. Anuman ang ating relihiyon, sekta, lahi, nasyonalidad, edad, lalaki man tayo o babae. Katunayan, sa kasaysayan ng mundo, ang katotohanan ito ay itinuro na ng mga dakilang matatalino mga pantas at mga kinatawan ng Diyos tulad ni Panginoong Hesukristo. At iba pang mga tunay na gurong nanggaling sa makasaysayang walang patid na mahabang linya ng mga spiritual na guro hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa kanilang pagsunod ng sinuunang tradisyon, ang katuroang ito ay naisasalin ng walang pagbabago mula guru hanggang sa disipulo ng walang bayad. Science of Identity. Unang bahagi. Ang iyong esensya. Sino ka? Ikaw ay spiritual na nilalang, kislap ng Diyos. Ang iyong orihinal na pagkakabuo o pagkatao ay walang hanggan, puno ng kaalaman at may lubos na kaligayahan. Ang iyong esensya, spiritual na kaluluwa. Hindi ikaw ang iyong katawan. Hindi ikaw ang iyong utak.
at hindi rin ikaw ang iyong isip. Science of Identity, ikalawang bahagi, ang iyong posisyon. Ikaw ay ang pinangungunahang mumunting bahagi, napapailalim o nadadaig ng Diyos. Ikaw ay napapailalim o nadadaig rin ng iba pang mga lakas o puwersa. Hindi ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan. Hindi ikaw ang pinakakataas-taasang tagapamahala. Hindi ikaw ang pinaka nangingibabaw o dominador. Ang iyong posisyon, ikaw ang pinangungunahan o napapailalim lamang sa Diyos at iba pang mga puwersa o lakas. Ikatlong bahagi, ang iyong likas na gawain. Paglingkuran ng Diyos ng may pagmamahal. Para sa isang kaluluwa, ito lamang ang makapagdudulot sa kanya ng walang hanggang na kaligayahan, kahit narito pa siya sa mundo. Ang iyong likas na gawain, paglingkuran ng Diyos ng may pagmamahal. Gayunpaman, sa ngayong kapanahunan, ang pagkikinig at pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Diyos ay ang pinaka-napapanahon, pinaka-praktikal at ang pinakamabisang paraan. Ikatlong bahagi, ang mensahe ni Jagadguru ukol sa tunay na kaligayahan. Ang isang tao ay maaari lamang maging tunay na maligaya, tunay na may kasiyahang panloob kapag kanyang natitikman ang pag-ibig sa Diyos. Ang pinakamadaling paraan upang marating ang maka-spiritual na batayang ito, ang pag-ibig sa Panginoon, ay sa pamamagitan ng palagian, pagkikinig at pagsasambit ng kanyang mga banal na pangalan. Jagadguru. Ikaapat na bahagi. Ang saligan ng mga turo ni Hesukristo ay walang pinagkaiba sa Science of Identity. Hindi ikaw ang iyong material na katawan. Ang pinagmula ng buhay ay espiritu. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. John 6:63. Lakasan natin ang ating loob, aking sinasabi, na mas naisip pa natin mawalay sa ating katawan at mapasatahanan ng ating Panginoon. Kung kaya't gawin nating layunin ang ikasasaya niya. Nasa katawan man tayo o wala tayo sa ating katawan. 2 Corinthians 5:8-9. Ikalawa, sambitin ang mga banal na pangalan. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Matthew 6:9. Ikatlo, bhakti o pag-ibig sa Diyos. Mahalin mo ang iyong pinakakataas-taasang Diyos Ama ng iyong buong puso, ng iyong buong isip, ng iyong buong pagkatao. Ito ang aking pinakapangunahin at ang pinakadakilang utos. Matthew 22:37-38. Ang Haribol ay isang sinaunang salitang Sanskrit. Ang ibig sabihin ng salitang Haribol o Haribol ay
Sambitin ang mga banal na pangalan. Lahat ng mga kaluwalhatian ay nasa mga banal na pangalan. Sumainyo nawa ang pinakamabuti, pinakamaligaya, pinakamasagana, pinakamagandang kalooban. Ikalimang bahagi. Ang disciplic succession na Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Ang mahaba at walang patid na linya ng mga spiritual na guro noon pang sinaunang panahon. Una, Krishna. Pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Orihinal na guro. Orihinal na tagapaglikha ng lahat ng mga sansinukob. Universe. Ikalawa, Brahma. Orihinal na disipulo. Kauna-unahang spiritual na nilalang na nagkaroon ng material na katawan. Pinakamataas na bathala. Ikalawang, tagapaglikha ng sansinukob. Narada Muni, katlo, malayang nilalang ng sansinukob. Ikaapat, Vyasadeva, pampanitikang inkarnasyon ng Diyos. Ikalima, Madhva Acharya, siya ang nagturo na mayroong napakahalagang kaibahan sa pagitan ng Atman, individual na kaluluwa, at ng Brahman, Vishnu o Krishna, Diyos. Ika-anim, Padmanabha Tirtha. Ikapito, Narahari Tirtha. Ikawalo, Madhava Tirtha. Ikasyam, Aksobya Tirtha. Ikasampu, Jaya Tirtha. Ikalabing-isa, Gyana Sindhu. Ikalabing-dalawa, Dayanidhi. Ikalabing-tatlo, Vidyanidhi. Ikalabing-apat, Rajendra. Ikalabing-lima, Jayadharma. Ikalabing-anim, Purusuttam. Ikalabing-pito, Brahmanya Tirtha. Ikalabing-walo, Vyasa Tirtha. Ikalabing-siyam, Lakshmipati Tirtha, guru ni Nityananda Prabhu. Ikadalawampu, Madhavendra Puri. Siya ay kinilala hinggil sa pagtatatag ng matamis na katotohanang Madhurya Rasa, pagmamahal kay Krishna sa relasyong magsing-irog. Ikadalawamput-isa, sabay-sabay, Iswara Puri, Nityananda Prabhu at Adwaita Acharya. Si Iswara Puri ay ang guru ni Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ikadalawamput-dalawa, Sri Chaitanya Mahaprabhu, inkarnasyon ni Panginoong Krishna sa Kali Yuga, panahon ng pag-aaway, kaguluhan, kalituhan at pagkukunwari o paghahadlang sa katotohanan. Ikadalawamput-tatlo, sabay-sabay, Rupa Goswami, Swarup Damodar Goswami at Sanatan Goswami. Ikadalawamput-apat, sabay, Raghunath Das Goswami at Jiva Goswami. Ikadalawamput-lima, Krishnadas Kaviraj Goswami. 26, Narottam Das Thakur. Ikadalawamput-pito, Viswanath Chakrabarti Thakur.
Ika-28, Sabay, Baladev Vidyabhusan at Sarvabhauma Jagannath Das Babaji. Ika-29, Bhaktivinoda Thakur. Kanyang pinangunahan ang pagpapalaganap ng katuruan ni Sri Chaitanya Mahaprabhu sa kanluran. Ika-30, Bhakishore Das Babaji. Ika-31, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ang misyon na pinamulan ni Bhaktivinoda ama at ginalingan pa ni Bhaktisiddhanta Saraswati anak ay lumitaw bilang ang pinakamakapangyarihang kilusan ukol sa pagbabago ng Vaishnavismo sa Bengal noong ika-19 at ika-20 siglo. Ika-32, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Noong 1965, sa kanyang pagdating sa Boston, Estados Unidos, kanyang pinalaganap ang Hare Krishna mantra at ang katuruan ng kilusang kamalayan kay Krishna sa buong mundo. Ika-33, Jagadguru Chris Butler, Srila Swarupananda Paramahamsa, ang pangkasulukuyang Acharya, ang pinakapangunahing autoridad ng Science of Identity o ng sinaunang karunungang Vedic sa buong mundo ngayon. Ika-6 na bahagi, isang dasal bilang pagluluwalhati sa guru, katha ni Tusta Krishna Prabhu. O Maestrong Vaishnava, dagat ng kabutihan, ako ay sumisilong sa inyong malalotos na paanan. Pakiusap, bigyan niyo po ng pabor ang napalalong kaluluwang ito. Wala akong sariling lakas, wala rin akong kakayanang baguhin ang aking sarili. Kapag wala ang inyong awa, kailanman ay hindi ko po makakamit ang serbisyo para kina Srimati Radha at Sri Govinda. O tahanan ng spiritual na yaman, ang naghihikahos na yagit na ito, ako po, ay nanghihingi ng limos sa inyo. Kayo po ay mayaman sa pagmamahal, mayaman sa karunungan, mayaman sa transcendental na mga katangian, at ako naman po ay ang transcendental na pulubi. Nagdarasal, nakikiusap ng kahit katiting na bahagi lamang ng iyong spiritual na yaman. Kung inyong nanaisin, pakiusap, pagbigyan po ninyo ang aking kahilingan. O tagapagdala ng sulo ni Bhaktivedanta, kayo po ay isang tanglaw ng sinaunang karunungan, nagbibigay liwanag sa mundo ng modernong kadiliman. Ang daan tungo sa pagbakbak ng material na daladalahin, ang sikreto ng walang pag-iimbot na serbisyo, at ang sining ng transcendental na pagmamahal ay perpekto niyong naiintindihan. Dahil sa kawalan ng kaalaman at puno ng pagmamalaki, ang hangal na ito, ako po, ay nanghihingi ng katiting lamang na liwanag ng karunungan. Turuan mo po ako, O Panginoon, ng mga paraan ng mga Vaishnava. O spiritual na manlalakbay,
Kayo po ay biyasa ng biyahero ng buong spiritual na kaharian. Lahat na aspeto ng absolutong katotohanan ay alam nyo na. Ang nakasisilaw na liwanag ng Brahman, ang kahangahangang kasiglahan ni Sri Paramatma, at ang malambing na tamis ni Bhagavan Sri Krishna ay buo niyong naiintindihan, iginagalang at minamahal. Sadlak sa mahigpit na tali ni Maya at nakagapos sa mga kable ng bukti at mukti, ang nalulumbay ng malalakbay na ito, upo, ay umiiyak sa inyong malalotos ng mga paanan. Ang ibig sabihin ng Maya ay ilusyon, ang bukti ay material na kasiyahan, at ang mukti ay ang kalayaan sa kahirapan. Kung inyo pong nanaisin, kalagan po ninyo ako, palayain po ninyo ako. O transcendental na bisyonaryo, nagakita ng katotohanan, kayo po ay binigyang kapangyarihang kinatawan ni Sri Paramatma, kung kaya't taglay niyo po ang spiritual na pananaw. Dahil ako ay mistulang bulag at isang hangal, ako po ay umaarte bilang isang banal. Sinusubukang mapabilib kayo, subalit itong aking pagkukunwari, panlilin lang, kawalan ng katapatan, ay hindi dumadaang, hindi nyo napapansin. Gayunpaman, ako po ay mahal nyo pa rin. O transcendental na pastol, may kayang gabay para sa mga tagatunton ng spiritual na landas. Nalakbay nyo na po ang dakilang daan, kung kaya't alam nyo na ang ultimatong layunin, ang panghuling destinasyon. Sa inyong pangunguna, kayo ang nagbababala ng mga sagabal sa daan at inyo pong pinupunto ang mga patibong, ang mga balakid na hinaharap ng bawat manlalakbay. Kayo po ang kapitan ng aking sinasakyang barko. Sa ilalim ng inyong mapagbantay na tingin, ang dagat ng kahirapan ay madali nang nalalagpasan. O pinakamamahal na lingkod ni Radha Krishna, bilang walang pakialam sa kasikatan, kapalaran, kalaswaan, o dami ng mga tagasunod, palagian po ninyong naiinom ang sagradong tubig mula sa hindi nauubusang balon ng banal na pag-ibig. Dahil sa inyong walang kondisyong pagmamahal kay Krishna, agad nyo pong minamahal ang lahat ng buhay na nilalang. Dahil kayo po ay malalim na pinagagana ng pag-ibig na ito, ang inyong ninanais ay ang ipamahagi naman ito sa iba. Kung inyo pong nanaisin, pakimkim po ng isang patakman lamang ng pag-ibig na ito para sa inyong tinaguriang tagapagsilbi. Wala nang mas hungkag pa sa pag-ibig na ito o mas malayo pa kay Krishna kaysa sa akin. Kung kaya't ako po ay tunay na isang halimbawa para sa inyong awa.
O anak ni Bhaktivedanta, ang dakilang hindi nakikita, si Maya ay pinintahan ang mundo bilang isang napakasayang paraiso. Subalit, ang matalim at matulis sa sibat ng inyong makatang salita ay pinupunit ang kanyang mailusyong talukbong. Inilalantad ang kanyang maladisyertong kaparangang buhay kapag wala si Krishna. Habang aming ipinagdiriwang at ipinagpapasalamat ang inyong mapagpalang paglitaw, ipinapaalala nito na ikaw lamang po ang aking tanging pag-asa at tanging kanlungan. Kapag ikaw ay aking narinig na nagsasalita, ako ay pinapabura ni Krishna. Subalit, ako rin po ay mahina at walang spiritual na lakas. Kung inyong nanaisin, bigyan niyo po ako ng proteksyon. Ipagkaloob niyo po sa akin ang proteksyon. Igawad niyo po sa akin ang proteksyon. Ganito po ang aking dasal. Dasal ng inyong hindi karapat-dapat na tagapagsilbi. Tusta Krishna. Gayong Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya Sutarasat Sri Srimad Jagadguru Srila Swarupananda Prabhupada Ki Jai. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. The enlightened sage is in continual meditation upon the Supreme Lord. Such an enlightened person always keeps the Lord's transcendental form in his heart and the Lord's name on his lips. Even though he seems to be in the world, such a great soul sees God face to face and holds him heart to heart. Like the swans which drink only the pure nectar of the blooming lotus flower, the liberated souls drink only at the fountain of transcendental love. They never try to find happiness in a life of material sense enjoyment. A person's love for God eclipses his own self-interest. Such a person naturally still wants to be happy and satisfied, but because he loves the Lord, his personal satisfaction is now linked up with the Lord's satisfaction. If the one he loves is pleased, then the lover of God is happy.